Magandang umaga, Pilipinas! DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, 21 ng January, Enero 2026. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Sa ulo ng ating mga balita, dating Senador Bong Revilla at iba pang sangkot sa flood control scandal, ikinulong sa bagong Quezon City Jail. Cashier ng DPWH na co-accused na Revilla na aresto naman sa Benguet. Secretary Vince Dizon pumalag kay Curly Discaya. Sabi ni Secretary Vince, makapal talagang muka. Congressman Kiko Barsaga sinampal ng panibagong cyber libel case dahil naman sa negasyong suhulan sa Kamara. Senator Amy tinawag ang impeachment kay Pangulong BBM na drama series. Bagyong Ada inaasahang hihina bilang LPA ngayong araw. Pero panibagong sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga, Pilipinas! May buntag sa mating paminaw natin sa Sugbo. Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa detalye, ang patuloy na epekto ng Northeast Monsoon amihan ay lalong magpapahina sa Tropical Depression Ada na inaasahang magiging low pressure area ngayong araw. Huling namataan ang bagyo sa layong 970 km silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas na hanging 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umaabot pa rin ng 70 km bawat oras. Patuloy na kumikilos ang bagyong Ada, papalayunan ng bansa, ngunit asahan pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa pag-asa, ang amihan pa rin ang magpapaulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, gayon din sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, the rest of Calabar Zone, o yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Samantala, isang LPA ang minomonitor naman ang pag-asa sa labas pa ng PAR na nasa layong 2,250 kilometers east of southern o southeastern Mindanao. Maliit lamang ang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Kaya lang, yung LPA nasa malaking bahagi pa ng karagatan, malaki pa rin ho ang potensyal na ito maging isang bagyo. Ano ha? Naglunsad ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa isang motorized boat na iniulat na nawawala sa karagatan ng Davao nitong weekend. Ayon sa Coast Guard, ang MBCA Amehara ay bumibiyahe mula Barangay Santa Ana sa Davao City patungong Gobernador Generoso sa Davao Oriental nang salubungin ito ng malalakas na hangin at malaking alon. Luna ng bangkang 13 katao kabilang ang 4 na crew member. Hanggang kahapon, isang crew member pa lang nasakay ng bangkang namataan na palutang-lutang sa karagatan ng Sarangani. Naglabas na ng notice to mariners ang Coast Guard at inikayat ang mga barko at mga mangingisda sa Gulf Region, kabilang sa mga baybayin ng Don Marcelino, Malita at Santa Maria na tumulong na sa paghahanap. Sinimula na ang pagtatanim ng paunang 100,000 kawayan sa kahabaan ng Ross Boulevard, Arten at iba pang mga pangunahing kalsada sa Maynila. Ito bilang bahagi ng flood control at environmental policy ng lungsod dahil sunod sa direktiba ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Ayon kay Yorme, layunin ng bamboo planting na pagtibayin ang mga pampang ng ilog at magsilbing panangga laban sa pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan. Makatutulong din na niya mabilis na paglago ng kawayan sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa Maynila. Maraming salamat kay Yorme Isko. Ngayon kung naghahanap po kayo ng maraming planting material, abay meron ho dyan sa may bandang watershed ho ng Bulacan. Watershed ho ng Angat.
Tawagan ho ninyo si Congressman Ador Plato. Kaya lang itinatanim ho nila, ornamental. Ornamental ito, yung maliliit ito, yung pole bamboo ito. Alam mo ba ninyo magkano isang planting material nitong pole bamboo na ito? Diyan sa Bulacan, diyan sa Laguna kinukuha ito eh. Walaan mo Malo, magkano isa nito? Ha? 1,000? Wala naman. 900. Isipin ho ninyo yun ha. 900 pesos. Oo. Noon, ganun ang kuha ko. Kasi ganyan yung tinanim namin sa Nueva Ecija eh. Isipin nyo na lang ha. Kung ganyan ho karami yung inaalagaan ho niyo. At saka madali naman yan. Madaling cuttings lang yan eh. Pero itong klaseng ito, at least yung medyo maliliit yun ang kukunin mo. Ornamental to, hindi ito yung pang-produce ng ornamental, hindi ito giant bamboo. Yung itinatanim nila Yorme. Paganda. Hindi rin yan yung ginagamit na pang toothpick. Iba rin yun. Ibang variety yun. Pero alam mo ninyo, any effort para magtanim ho ng kawayan, whatever variety ang itanim ho natin, napakaganda ho niyan para sa kalikasan kasi nag-i-emit ho yan ng mas maraming oxygen at nag-a-absorb ng mas maraming carbon dioxide. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy mo lang yan, Yorme. Ngayon, doon ho sa mga lugar na nangangailangan ng anong tawag dito? Planting material na malalaki, yung butong variety. Ayan, tawag ko kayo sa DNR o sa Bamboo Foundation, Philippine Bamboo Foundation. Marami ho silang maituturo ho sa inyo. Sexy actor na si Paulo Gumabaw, nilinaw na nagbabakasyon lamang siya sa Amerika para sa acting school. Yun, hindi naman papasok sa Hollywood. Imamalitan sa atin yan ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nilinaw ng sexy actor na si Paulo Gumabaw na hindi siya magmamigrate sa Amerika. Sinabi niya kasi ito sa huling interview namin sa kanya sa presscon ng pelikula niyang Spring in Prague na magbabakasyon daw siya ng matagal-tagal sa kapatid niya doon sa Amerika. Baka mga 6 months daw siya roon, pero hindi ibig sabihin na doon na siya ititira. Ang isa pala sa balak ng aktor ay mag-aral ng acting doon sa Amerika. Heto pa ang karagdagang chika sa amin ni Paulo nang nakachikahan nga namin sa premiere night ng pelikula niyang Spring in Prague na magsishowing na sa February 4. And then may mga narinig kasi ako na may mga acting schools doon. Yun talaga yung goal ko. Maybe I'll try to get a student visa to study acting in the US. Yun yung pinaka-goal ko kaya ako pupunta doon. I wanna scout for acting schools. Kasi I think it's also allowed for foreigners to get a student visa para makapag-aral ng acting sa ibang bansa. Yan ang pahayag ni Paulo Gumabaw, pero tatapusin daw muna niya ang isang pelikula niya rito at magre-research pa raw siya ng posibleng pag-aaralan niya ng acting doon sa California, USA. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Oy, mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw to may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! Wala pang feedback si Tunog Master Mabel Aribe kung may nanalo na sa ating mahiwagang tunog. Mabel, pakifeedback ka naman kami, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Nagsanib puwersa ang Philippine Sports Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang tapusin at i-upgrade ang mga sports facilities sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa anunsyo ng Malacanang, layunin ng kolaborasyon na mapalakas ang kakayahan ng mga atletang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad at modernong pasilidad para sa kanilang pagsasanay. Kabilang sa pangunahing proyekto na tatapusin ang Ilocos Norte Sports Institute and Research Building na magsisilbing training venue para naman sa bowling at gymnastics, badminton, sepak takraw at iba pang mga sports.
Binigyan pansin sa pagpapaunlad naman sa Siargao kung saan ang General Luna Convention Center ay gagawing specialized water sports training facility at academy para naman sa surfing, coastal rowing, beach French at dragon boat racing. Aba, galing ano ha? Pupuntahan po ito ng Pagcor. Samantala ang Siargao Sports Complex naman ay lalagyan ng basketball at volleyball courts, rubberized track oval, dormitoryo para sa mga atleta at isang convention center. Upang masiguro ang pag-unlad ng mga atleta sa mga probinsya, itatayo rin ang mga regional training centers sa Zamboanga City Sports Complex at Athletic Bowl sa Baguio City. Kaabang-abang naman ang pagtatayo ng kauna-unahang Senior Citizens Park sa Maynila. Ang naturang proyekto ay naitatayo sa Pandakan ay inisyatiba ng lokal na pamahalaan, katuwangan Department of Budget and Management at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil nito na mabigyan ng lugar ang mga senior citizen para sa kanilang morning exercises, wellness activities at open-air recreation. Itatampok din dito ang unang community pet park sa lungsod kung saan maaaring mag-enjoy at mag-relax sa mga residente kasama ang kanilang mga fur babies. Aba! Ginit ni Yorme Isko Moreno, 20.8 million ang pondong ibibigay para sa nasabing proyekto na niya'y simbolo ng pagkakaisa ng mga ahensya at makatutulong din sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at paglikha ng ligtas na espasyo para sa publiko, gayon din sa kanilang mga alaga. Nagbabala ang Department of Health sa publiko kaugnay ng peking social media account at mga website na gumagamit ang pangalan ng kagawaran upang magbenta ng mga supplement para sa goiter at na thyroid disease. Ayon sa Department of Health, ginagamit ng mga mapanlinlang na advertisement ang logo ng ahensya at maging ang pangalan ng kanilang mga health experts upang magmukhang lehitimo ang kanilang ibinibentang produkto. Paalala ng ahensya sa publiko maging mapanuri. Huwag i-share ang mga hindi beripikadong health information sa social media para hindi magdulot ng alarma o pangamba. Tinimog din ang kagawaran ng publiko na kumuha lamang ng impormasyon kaugnay sa kalusugan mula sa mga official social media accounts ng Department of Health, yung DOH.gov.ph o dili kaya yung at DOH.Philippines at DOH.gov.ph. Ayan, ayun lang ho yung mga official website ng Department of Health. Maganda umaga, Pilipinas! Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga malalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado o lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro at magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala naman ni Chairman Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na inyong sasalihan sapagkat dumarami na ang reklamo ng mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdag impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Pansamantalang isinara sa publiko ang Scout Hill Playground sa loob ng Camp John Hay simula kahapon. Ito'y upang bigyan daan ng rehabilitasyon ng paglalagay ng mga bagong kagamitan sa pasyalan. Sa abiso ng John Hay Management Corporation, layunin ng hakbang na gawing mas moderno, mapalakas ang safety standard ng pasyalan para sa mga pamilya at mga turistang bumibisita dito. Kasabay nito, tiniyak din ng pamunuan ng Camp John Hay sa pamamagitan ng kanilang presidenteng si Marlo Ignacio Manjit Singh Riande. Nananatiling ligtas ang Camp John Hay para sa mga bisita at mga manggagawa. Ito'y matapos naman ang nangyaring insidente noong January 16 kung saan isang electric vehicle na ginagamit sa loob ng kampo ang nakabangga ng 4 na individual, ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 3 iba pa. 22 makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry.
Sa triple stainaway formula, tanggal na matitinding mancha based on test based on test sa chocolate mud and saffron cotton. Gawa po ito ng ACS. 22 makalipas ang alas 4 ng umaga. Aga Pilipinas. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Laguna. Ma'am Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At saka doon sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo ay si Jose Ramon Nulod. Nakikinig pa rin ho sa kanyang sasakyan, ano ha? Habang papasok sa kanyang opisina dyan po sa New Jersey. Magandang umaga din sa mga taga Kidapawan City. May ngagan sa mga uturan dala sa Negros. Nagbabala ang mga sayentipiko tungkol sa mabilis na pagdami ng mga free-living amoeba sa mga modernong water system sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang artikulong inilathala ng isang scientific journal, tinukoy ang panganib ng Naegleria fowleri o yung tinatawag na brain-eating amoeba na posible umanong magdulot ng primary amoebic meningoencephalitis o PAM, isang mabilis at madalas na nakamamatay na impeksyon sa utak. Karaniwang nakukuha ang amoeba kapag ang kontaminadong tubig ay ginagamit yung tubig tabang o fresh water na pumapasok sa ilong ng isang tao. Ala! Mula rito umaakyat ang free-living amoeba patungo sa utak na nagiging sanhi ng malalang brain infection. Kaya dapat talaga pagkaisahan natin ang paglaban sa maruming tubig. Ano, ha? Dito ba sa Pilipinas meron na ganitong problema? Siguro kasi marami sa mga freshwater natin kuminsan hindi rin natin naaalagaan eh. Kaya dapat alagaan ho natin yan, ha? Para maproteksyonan ho ang ating hindi lang ang kalikasan kundi tayo ho na gumagamit ng tubig. Maganda umaga, Pilipinas! Naitala naman ng China ang pinakamababang birth rate sa kasaysayan ng bansa nitong nakalipas na taon o 2025. Sa kabila ito, nakaliwat ka ng insentibo mula sa gobyerno upang mahikayat ang mga mamamayan na magpamilya. Base sa datos, bumaba ang birth rate ng 5.63 kada 1,000 katao, ang pinakamababang antas mula nang maupo sa kapangyarihan ang Communist Party noong 1949. Kasabay nito, umakyat naman ang death rate sa 8.04 kada 1,000 katao na itinuturing ding pinakamataas mula pa noong 1968. Sa datos, kabuang 1.4 billion pa rin ang populasyon ng China noong 2025 pero mas mababa na ito ng 3.39 million kumpara noong 2024. O kasi di ba dati ang kanila ay one-child policy. O ngayon hindi. Marami ho kasi sa mga kabataan lalong-lalo na yung mga Gen Z. Kasi bakit kahit dito naman sa Pilipinas ayaw na ayaw mo na magpamilya, ayaw mo nang magkaroon ng supling. Kasi mas ini-enjoy nila ang buhay, binata at dalaga. At saka yung iba, sabi nila, teka muna, mahirap po magpalaki ng baby ngayon. Mahal ang diaper, mahal ang gatas, at mahal ang iba pang mga bilihin. Kaya sabi nila, magmamahal na lang kami. Pero hindi ng chikiting. Dalawang drug suspect nasa kote naman sa magkahiwalay na operasyon sa Tagum City, Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, dalawang individual ang naaresto ng kapulisan sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng Tagum City Police Station madaling araw ng Enero 20, 2026. Bandang alas 3:20 na madaling araw, isang bypass operation ang kinasan ng Tagum City Police Station sa koordinasyon ng Sican Mobile Company sa Barangay Magupo Est, Tagum City, Davao del Norte. Dito nasakuti ang suspect na nakilalang si alias Angkol, 47 anyos, driver at residente ng Purok Maxima,
Barangay Magupo East. Na-recover mula sa suspect ang isang pakiti ng ininalang shabu na ibininta sa isang pusher buyer. Samantala, 1:18 rin ng madaling araw, naaresto ng mga motor cops ng Tagum City Police Station ang isang pang suspect na si alias Von, 24 anyos, binata at residente ng Barangay Magupo South matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Purok Tudas A, Barangay La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. Sa ngayon, kapwa nakulong na ang dalawang suspect sa Tagum City Police Station habang inihanda ang kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Ay ngaga sa mga taga-Bayawan City sa Negros Oriental. Mandatory na ang paggamit ng body-worn cameras ng mga fire safety inspector sa buong bansa kapag nag-iinspeksyon upang mapigilan ang katiwalian sa hanay ng ahensya. Sa ilalim ng bagong polisiya ng DILG, kailangang i-record mula sa simula hanggang matapos ang fire safety inspection. Magsisimula ang video recording sa fire station hanggang sa biyahe, aktwal na inspeksyon ng mga establishmento, paliwanag sa mga findings hanggang sa maisauli ang body camera sa itinalagang kustudya ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa DILG, personal na mananagot ang fire safety enforcers sa tamang paggamit ng body camera habang ang hindi magre-record ng o anumang panghimasok sa video footage ay ituturing na misconduct. Pagdating sa establishmento, obligado ang inspektor na banggitin sa video ang kanyang pangalan at ranggo, lokasyon, petsa at oras, uri ng inspeksyon, pangalan ng negosyo. Dapat ding ipaalam sa may-ari o kinatawan ng inspeksyon na nire-record ang kanilang pag-uusap. Nilinaw ni Interior Secretary Jun Bicremulia, line ng polisiya na tiyakin ang transparency, accountability at wastong dokumentasyon ng fire safety inspection, kasunod ng mga reklamong pangingikil at bentahan ng overpriced na fire extinguisher kapalit ng safety clearance kahit wala namang inspeksyon. Ito, mapupuri natin si Secretary Jun Bic dito sa ginawa niya ito. Ano ha? Tsaka sana din ho sa recruitment, Sec, lagyan ho ninyo. Dahil mantakin ho ninyo, hindi biro yung kalahating milyon. 500,000 na hinihingi para lamang makapasok bilang fire safety officer ang isang aplikante. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, sa mga nag-aabang saan magpupunta si na Sherwin Alparo mamimigay ng pera at regalo, nandyan sila sa Barangay Pembo, Taguig City. Kasama ang tropa ng Pride Detergent, ang tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Pembo, Taguig City. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan. Pero hindi pa wala pala si Sherwin. Makakasama natin ay si Don Carlos. Ayan ha. Uy, yamanin ha. Don Carlos. Ito ba yung kasama natin taga Forbes? Ha? Ayan. Ang ating word of the day ay unfair. Ayan ha. Hindi makatarungan, hindi patas. Ayan ha. Unfair. Maganda umaga, Pilipinas! Tinawag na unfair o hindi patas ni DILG Secretary Jun Bicremulia ang mga bumabatikos sa 10 milyong pisong pabuya para sa makapaghaharap o makapagbibigyan ng impormasyon tungkol kay Charlie Atong Ang. Partikular na rito ang pahayag din nating Comelec Commissioner Attorney Ron Ganson na ibubulsa lamang umano ang reward dahil alam na ng otoridad ang lokasyon ni Atong noon pa. Ayon kay Remulla, kung alam nila ang kinaroroonan ni Atong Ang, hindi niya gagawin ang dramang ito at agarang iuutos ang pag-aresto sa pugante. That's a very unfair statement. Yes po. Kung alam ko lang yun, it is to my interest na makuha siya kagad. Ako naglagay ng bounty yun mula sa funds ng office ko. Ba't ko pa gagawa ng drama yan, di ba? Hindi man ako maarteng tao eh. Kukunin ko yan as soon as I can. Ayun, unfair. Kaya lang sabi siguro ni Atong,
barya. Bigyan niya ng tig 5 milyon yung mga nakapaligid sa kanyang isisecure talaga siya. Parliamentary Bill 415 ganap ng isang batas bilang Bangsamoro Act 86 matapos na formal na lagdaan ng BTA Parliamentary Speaker at BARM Chief Minister. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumasalam, Kuyang Angel. Isa ng ganap na batas ang Parliamentary Bill No. 415 na ngayon ay tatawagin ng Bangsamoro Autonomy Act No. 86 o BAA 86 matapos na formal itong lagdaan ni BTA Parliament Speaker Dr. Muhammad Shuaib Yaqub at BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na ginanap sa BTA Parliament Session Hall sa Cotabato City. Ang BAA 86 ay bilang pag-accomplish sa kautusan ng Korte Suprema na bumuo ng batas ang BTA Parliament upang maging batayan para sa distribution ng 32 parliamentary district seats sa buong BARM. At kasunod nito ay ang pagganap na para sa kauna-unahang regular na Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam kay BTA Parliament Deputy Floor Leader Attorney Nagibs Narimbo, sinabi nitong buhay ang demokrasya sa Bangsamoro region, kung saan dumaan sa bukas na diskurso, masusing pagtalakay at pagbalangkas bago naging ganap na batas ang BAA 86. Bilang isa sa mga bumuo ng batas na ito, sinabi ni MP Attorney Narimbo na magkaiba man ng partido at pananaw sa usaping district law, nabuo rin ang BAA 86 na may respeto at pagkakaisa tungo sa iisang layunin. Mariin namang kapwa pinasasalamatan at pinapurihanin na Speaker Yaqub at Chief Minister Makakwa ang lahat ng miyembro ng BTA Parliament sa pagganap ng kani-kanilang mga tungkulin sa pagbalangkas ng mga batas para sa pangkalahatang kaayusan ng pamumuno ng MILF sa Bangsamoro Region. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Umaga, Pilipinas. May nga sa mga katuran tanan sa Hinigara, Negros Occidental. Halong kamudra, teka muna, sabi ni Kaloy, nasa Japan siya ngayon, nakakatamad daw bumangon dahil sobrang lamig ng temperatura. -2. -2 daw ngayon ang temperatura dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Sana magbawang kayo ng alkohol dahil kahit na malamig ang panahon, kinakailangan proteksyonan natin ang ating mga sarili mula po sa mga mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona o sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili po ang family rubbing alcohol sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 2 katao sa bayan ng Allen, Northern Samar arestado sa pagbebenta ng peke at smuggled na mga sigarilyo. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag mo Jane. Inaresto ng otoridad ang 2 katao sa Allen, Northern Samar dahil sa pagbibinta ng peke at smuggled na mga sigarilyo. Nahuli ang 2 sa isang commercial area ng Barangay Sabang Zone 2, Allen, Northern Samar. Inaresto mismo ang mga ito ng Allen Police sa pakikipagtulungan ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company. Isang patrol operations ang inilunsad sa nasabing area ng nasabing mga kapulisan nang maaktuhan ang 2 na nagbibinta ng undocumented o fake na mga sigarilyo mismo sa kanilang pag-aaring tindahan. Walang anumang ipinakita ng mga legal na dokumento ang 2 na nagpapatunay na legal ang pagbibinta ng nasabing mga sigarilyo. Agad na inaresto ang 2 katao na parehong nasa legal na edad. Tinatayang nasa 18,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang peking sigarilyo. Ang 2 inaresto at ang mga nakumpiskang fake na mga sigarilyo ay dinala sa Allen Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Nahaharap ang mga ito sa paglabag sa Section 263 at 265 ng National Internal Revenue Code. Umapila ang PNP sa publiko na iwasan ang pagtatangkilik
sa fake at smuggled na mga produkto. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jane Galit Bantayan. Umaasa naman si Senator Bongo ang chairman ng Senate Committee on Sports. Lalong lalakas ang fighting chance ng mga manlalarong Pinoy. Ito ay matapos na iutos ng Korte Suprema sa Philippine Charter Statistics Office. Yan din sa PAGCOR na irimit na ang bahagi ng kita nito sa Philippine Sports Commission upang magkaroon ng sapat na pondo ang mga atletang Pinoy. Sa final decision ng Korte Suprema noong nakarang buwan, inatasan nito ang PCSO na ilaan ng 30% ng kita nito sa sweepstakes at mga lotto draw para sa Philippine Sports Commission. Habang inuobligan naman ang PAGCOR na mag-remit sa PSC ng 5% ng kanilang annual gross income. Dahil dito muling binuhay ni Senator Go ang panawagan na lalo pang palakasin ang grassroots o sports sa komunidad. Ganyan din ang pagtupad ng PCSO at ang PAGCOR sa mga naging kautusan ng kataas-taasang hukuman. Naniniwala ang senador na kung magtutulungan lamang ang mga government financial institutions na pondohan ang suporta sa mga atleta, kaya nating humakot ng mga medalya sa mga international competition. Sa ilalim ng Republic Act 6874, layunin nito na mapalakas ang grassroots sports program, serbisyo at mga insentibo ng mga manlalaro din ng mga coaches, i-modernize ang kanilang mga training at sports facilities sa paghubog ng world-class athletes. Alas 4:40, Cordilleran OFW na biktima ng human trafficking nakauwi na ng Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Nakauwi na sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na tubos sa Tabuk City, Kalinga na naging biktima ng human trafficking. Ayon sa Department of Migrant Workers Cordillera, iligal na naibiyahe ang OFW mula sa Doha, Qatar patungo sa bansang Egypt sa pamagitan ng mapang-abuso nitong employer. Naisalba ito noong August 27, 2025 at naisailalim sa custody ng Migrant Workers Resource Center. Inalalayan siya ng Migrant Workers Office Qatar para maisampa ang kaso laban sa kanyang amo. Matamang binabantayan ng DMW Cordillera ang naturang kaso sa pamamagitan ng pakikipagtulungan para sa repatriation ng OFW mula sa Cordillera na unang hinikayat ni Attorney Cheryl Daitek, OIC Regional Director ng Department of Migrant Workers Cordillera sa publiko na kaagad na report ang mga kaso ng pang-aabuso para magawa nito ng kaukulang aksyon ng DMW. Tiniyak ni Daitek na may opisina sila sa iba't ibang bansa na pwedeng magpasaklolo ang mga OFW. Anya may mga abogado, psychiatrists at psychologists na binabayaran ng gobyerno ng Pilipinas na nakalang tumulong sa kanila. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Just Gina. Top 1 most wanted person naman sa Umingan, Pangasinan na naharap sa kasong 4 counts ng statutory rape, arestado. Buti naman. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos sa Kabasan at saka imin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya ng Umingan Police Station ang top 1 most wanted person sa Umingan, Pangasinan na isang lalaking 41 anyos, tricycle driver na residente ng nasabing bayan matapos itong maaresto. Batay sa ulat ng Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, ang pagkaaresto sa suspect ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong statutory rape under Article 266-A1 in relation to Article 266-B of the Revised Penal Code as amended involving 4 counts kung saan walang piyansang ipinagkaloob ang hukuman. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy. At congratulations sa isang taga Nalsian, Calasiao. Calasiao, Pangasinan to, di ba? Oo, nadali niya ang 8,000 na premyo ng ating mahiwagang tunog. Congratulations kay Vanessa Estrada. Ayan. Congratulations kay Vanessa Estrada ng Nalsian, Calasiao. Ang tamang sagot lang ho doon sa ating mahiwagang tunog nagtakatakal po ng taho.
Di ba? Yung taho nasa aluminum na container yon. Tapos ang ginagamit ding ladle, yung aluminum din. No? Kasi yung iba sabi, lalagyan ng taho. Lalagyan nga ng taho. Pero anong ginagawa? Ayun, congratulations kay Vanessa Estrada ng Nalsian, Kalasyaw. Nadali mo ang 8,000. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, palamigan sila. Sabi ni Noel, sa Melbourne daw, 16 degrees ang temperatura nila. Alas 7:42 ng umaga ngayon doon. Tapos, sa Canada, may mga lugar na negative 30. Sobrang lamig naman. Sa South Korea naman, negative 12 degrees. Ayan, Oo. Dito naman, sabi naman ni Toto, sa Lower Tala, Bayawan City, mainit. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga pabalik ng Pilipinas, malamig dyan. Dito, punta kayo dito, hindi malamig dito. Kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, huwag na ho yung imported. Dahil may mas masarap ho dito na produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Yan daw ho kayo mag-text ng inyong mga order, 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin, sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, lalong-lalo na't malapit na ang Valentine's Day, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Mamigay na tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Don Carlos ang kasama natin ngayon dahil wala si Sherwin. Don, good morning! Walang audio si Don. Umaga, Pilipinas! Ayan. Tayo ngayon sa Barangay Pembo, Taguig City. May nakita tayong avid listener daw ng DZRH. Ito siya, Kong Angel. Tayo na bang pangalan? Good morning, Kuya Angel. Good morning. Anong pangalan ni Kuya? Henry po. Henry? Rivera. Alam mo, ang mga Henry, pogi yan, Oo, pogi yun. Henry Uri. Yung tatay ko, ang pangalan, Henry din. Pogi niyo po ba? Anong probinsya ho ninyo? Nueva Ecija po. Nueva Ecija? Pangasinan si nanay. Ganun. Saan sa Nueva Ecija? Gimba. Gimba? Nueva Ecija. Saan kayo sa Gimba? Poblasyon? Malaksak. Barangay Malaksak. Malaksak. Barangay, anong barangay? Malaksak. Barangay Malaksak. Kapitbahay niyo si Mang Omeng, yung magbabalot. Sige. Ayan. Mang Omeng na asawa ni Aling Insyang. Okay, tamo, kilala nyo. Yung anak nila si Burnok. Sige, Don. Nakakilala niyo po. Ibigay mo na yung premyo natin kay Mang Henry. Thank you po, thank you. Ayan, Kong Angel, dahil nahuli natin siyang nakikinig sa DZRH, meron niyang instant 1,000 pesos. Ayan. Yes, thank you. Mang Henry, bakit nangagaan nyo naman sa daan? Naghahatid po ako ng anak ko sa trabaho. Nagtatrabaho na, hinahatid nyo pa rin? Madaling araw ho kasi, kaya hirap sumakay. Babae po yun. Ilang taon na ba? 24. 24, parang tagal nyong nahulaan, Ala pang boyfriend? Meron na po. Meron na. May mga apo na ba kayo?
Wala pa po, kuya. Wala pa rin. Oh. Hihintay eh. Sige. Ano daw yung ating word of the day? Unfair. Kita mo, galing. Talagang nakatutok. Ano ha? Salamat po. Okay, congratulations. Ayan. Thank you, Kuya Angel. Thank you po sa mga nakikinig po sa inyo. Ayan. Don, ibigay mo na yung ibang premyo natin, Don. Ayan, dahil nahulaan niyang ating gold of the day, meron siyang DZRH mini component. Meron din niyang Malacash ATS, Medja Noche Basket, at syempre, ang pinakabago, pinakamabango na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, with Stain Away Formula. Kaya kahit anong dami ng laba, ubus yan. Ayan. Thank you po, Kuya Angel. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. Shoutout kay Mrs. Natutulog pa. Andun. Sige, congratulations. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yung talaga maaga gumigising Ay, oo. Dumarating. Oo. Salamat po sa inyo. Early bird catches the worm. Ayan ha. Kayo, hindi worm na dali nyo. 1,000 talaga eh. Hindi na po worm. Sige, congratulations. Thank you, Don. Salamat po. Thank you po. Thank you po sa lahat. Salamat, Grace. Congratulations po kay Henry. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng instant 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Mali nyo kayo ng susunod na swerte sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo. Alas 4:50. RH number 1. Pilipinas. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Sa Hong Kong, malamig din ha. 14 degrees ang kanilang temperatura ngayon dyan. PDL ng BGMP, Orani Bataan, sinilbihan ng warrant of arrest sa loob ng kulungan. May panibagong kaso. Walang kadala-dala, ano ha? Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang PDL ng BGMP na may unang kasong paglabag na kinakaharap sa batas ay muling naharap sa panibagong kaso matapos silbihan ito ng warrant of arrest habang nakakulong sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP alas 12 ng tanghali kahapon. Ang pagsisilbi ng warrant alinsunod ito sa kanyang panibagong kasong kinakaharap na paglabag sa Section 13, Article 2 ng Republic Act 9165. Isinilbi ito na pinamunuan ni Police Major Gerald Jan Bautista sa supervision ni Colonel John Labos, OIC ng Dinalupian Municipal Police Station. Ang warrant ay inisyu ng Regional Trial Court, Branch 5, Dinalupian, Bataan at walang piyansang inirekomenda. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at siya ay kasalukuyang nakapit pa rin sa BGMP Orani. Ang operasyon ay isinagawa sa umiiral ng mga alituntunin ng Korte Suprema. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 2 high-value individual naman sa illegal na droga sa Eastern Visayas, arestado ng mga polis sa Palo, Leyte. Nakunan pa ng kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 po painga-aga, Jimmy. 2 high-value individual na aresto sa buy-bust operation ng kapulisan sa bayan ng Palo, Leyte. Mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ayon kay General Kapoy, kilala ang suspect na si Alaskar, 22 anyos, residente ng Zone 3, Barangay Campitic, Palo, Leyte. Siya ay rank number 3 na Regional Priority Target List at alias Ray, 38 anyos, residente ng Barangay Dagadaga, Palo, Leyte. Nangyaring buy-bust operation sa Zone 3, Barangay Campitic sa naturang bayan. Ang matagumpay na buy-bust operation sinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Special Operations Unit, PNP Drug Enforcement Group, Palo Municipal Police Station at PDEA. Nakumpiska sa suspect ang 5 sachet ng shabu na may bigat 79 na gramo, nagkakalagang 537,200 pesos. Sa kasalukuyan ng mga suspect na sa kustudiya
ng Palolete PNP at naharap na sa kaso laban sa pagbinta at posisyon ng legal na droga. Pinuri naman ng General Capoy ng Operating Unit sa Batangumpay na drug buy-bust operation. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstar Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas. 54 makalipas ang alas 4 na waga. Happy birthday kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Aba, birthday niya ngayon. At ka-birthday niya si Nora, staff naman ni Senator Amy Marcos. At ka-birthday din nila ngayon si Sister Elaine Apit. Happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Ano yan? Pagka binati ba natin, Malu, may pa-breakfast ba si Sister El? Ala. Huwag na natin batiin. Meron. Sister El pa, galante yan. Biglang cambio. Happy birthday, Sister El. Isinusulong ng isang election watchdog ang pagpapanatili ng nota. Yung none of the above. Ayan, none of the above. Ang ibig sabihin nung nota, ha? Bilang pagpipilian sa balota para sa nalalapit na unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Legal Network for Truthful Election o LENTE, ang nota ay isang lehitimo at makabuluhang paraan ng paghahayag ng saloobin ng mga botante na magbibigay daan para maipakita ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga nakalistang kandidato o mga pagpipiliang nakasaad sa balota. Ang panawagan ay kasunod ng pag-aproba ng Bangsamoro Committee on Amendments, Revisions and Codification of Laws sa Parliament Bill number 396. Naglalayong alisin ang nota option mula sa balota. Nawagan ng LENTE sa Commission on Elections at mga civil society organization palakasin ang voters education hinggil sa kahalagahan ng nota, lalo na bilang paraan ng paghahayag ng demokratikong pagpili at pagkadismaya ng mga kandidato. 56 makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Pero ang rekomendasyon nga po ng mga doktor o ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago matulog, 1 oras bago matulog, mas ma-achieve natin mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, responsable ho naman yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po may mga concerns, may mga katanungan ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. At eto pa, kung ngayon ho kayo bibili ng ultabayo, ano ho? Yung Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 1 o July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pinatotohanan ni Batangas Representative Leandro Leviste ang pahayag noon ni Senator Ping Lacson na may 5 miyembro ng gabinete na may allocable sa 2025 national budget. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Leviste, hindi bababa sa 5 sitting cabinet secretaries ang kasama sa listahan ng mga may allocable batay sa hawak niyang kopya ng Cabral files. Iginit ni Leviste, bukod pa ito sa mga undersecretary at iba pang hindi kasalukuyang humahawak ng posisyon sa gabinete. Gayunman, tumanggi ang kongresista na pangalanan ng mga ito dahil mas mainam na DPWH at Ombudsman na lamang ang opisyal na maglabas ng naturang impormasyon. Sino po yung mga cabinet secretary, Kong Leon? Hinihintayan ko po kahapon sa Blue Ribbon Committee na lumabas pero ang payo po ng mga mas senior po sa akin ay hintayin natin ang DPWH at ang Ombudsman na ilabas ng opisyal ang impormasyong ito. Pero
gusto ko sanang i-post na lang sa Facebook yung iba. So ang sabi nyo, at least 5 cabinet secretaries. Yung 5 na ito, sitting pa rin, cabinet secretaries, o meron nang nawala sa posisyon? May 5 po na sitting. And then meron pang iba na hindi na cabinet ngayon? Opo. Iminungkahi din ni Batangas Representative Leandro Leviste na bigyan ng proteksyon ang mga staff ng DPWH na nag-input ng listahan ng 17,000 na mga proyekto ng ahensya na nakapaloob sa tinaguriang Cabral Files. Ang naturang mga empleyado ay staff sa planning service ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang kalibista ay maaaring tumayong testigo mga ito sa isinasagawang investigasyon sa flood control scandal para bigyang linaw ang mga nakasaad sa Cabral Files gaya ng ginamit nitong mga code names. Iginit ang kongresista malaki ang naging papel o magiging papel ng mga ito para patutuhanan at bigyan ng kredibilidad ang nasabing dokumento. So, ang gusto nyo ba sila ay bukod sa sila protectionan, ipatawag din sila sa mga ng mga investigating bodies? Opo. And what can they contribute on this investigation po? Well, una, i-verify na totoo ang mga nakalagay sa file. Katulad po dito yung sino yung nag-request. Tapos, may mga hindi din malinaw na mga pangalan sa file. Baka pwede nilang ipaliwanag sino ang mga itinutukoy ng mga code names sa file. Minority report hinggil sa flood control scandal ng minorya sa Senado, binaliwala ni Senate President Tito Soto. Detalye ng balita mula kay Raymond Denpa, Sarge 28. Raymond. Baliwala para kay Senate President Vicente Tito Soto III ang ipinagmamalaki ng minorya sa Senado na minority report hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Soto, kapirasong papel lamang ito at walang halaga maliban sa pagsasabing ito ay media reports lamang. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, walang minority report kundi ang kinikilalay ang committee report na isinusumiti sa Bills and Index ng Senado at tinatalakay sa Senate Plenary. Nagtataka ang Pangulo ng Senado sa sinasabing minority report dahil wala ito sa kanilang proseso at hindi rin sa Office of the Senate President isinusumiti ang anumang report kundi dapat sa Bills and Index para may kalendaryo sa plenary. Lahat ng committee report ay binabasa sa plenary para siya ay maging official record ng Senado. Sa tinawag na minority report na ginawa ni Senador Rodante Marcoleta bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at nilagdaan ng 5 kasamang senador, inirekomenda na kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico kaugnay ng flood control projects maliban sa mga opisyal ng DPWH. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. May mga nagtatanong nga pala, ha? Bakit daw sa tuwin na pumipirma si Secretary Vince Dizon bilang Secretary ng DPWH, hindi pa naman siya confirmed ng Commission on Appointment. Nakumpirma siya noon bilang Secretary ng Department of Transportation. CA, ano bang pwedeng gawin sa Commission on Appointments? Alam ba, di ba? Kasi baka ma-invalidate yung kanyang mga pinirmahan. Usurpation of authority yun, di ba? Wala ka namang authority pero pumipirma ka. Dapat acting secretary. Ilang linggo matapos na magsimula yung Ghost Project investigation kung saan pinagsabihan ang pinagbasehan po yung isumbong sa Pangulo website, di ba? Binabanggit na namin ho sa inyo, mali yung mga coordinates na ginamit. Yan, ha? Ang problema ho dun sa paggamit ng maling coordinates o grid coordinates, paano makikita kung talagang wala doon sa project? Kung yung mali, di ba? Yung pinag-usapan Kung mali yung grid coordinate, di wala ka rin talaga makikitang proyekto. May panawagan na din ho noon na i-correct ng DPWH yung coordinate na yon base sa nakalap nilang mga impormasyon para maituwid. Para tayong sirang plaka dito
Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi, mali yung grid coordinate. Sinasabi din ng 2x2, mali yung grid coordinate. Tapos tuloy pa rin sila, nag-aksela sila ng pera. Pagkatapos ngayon, iba-validate nyo naman. Kaya, tapos ngayon, ang sisisihin ang nagtuturoan sila ngayon kung sino nagbigay ng maling grid coordinate. Pero sabi na Secretary Bunuan, di ba, huling hearing, sinabi niya sa Pangulong BBM na mali yung grid coordinate. Ang tanong ngayon, sinong may sala? Sino ngayon ang mananagot sa naging problema ng mga negosyante, ng mga contractor, ng mga supplier na nawalan ng trabaho dahil sa maling grid coordinate matapos silang maparatangan na gumawa ng mga ghost projects. Di ba? Alam ba ninyo, libo-libo. Nasa mga na yata, nasa 3,000, 4,000 o higit pa. Yung mga wala ng trabaho mula noong September, October, tapos nagpaskong tuyo dahil sa maling grid coordinate. Dapat nagkaroon ng due diligence. Di ba? Magaling na investigador pa naman to si Yusek Bisnar. Yusek, ano nangyari? Bakit may tinuloy ang pag-check doon sa maling grid coordinate? Di ba? Kaya ako binabanggit ito, ang dami hong na-disgrasya, ang daming na problema dahil po dito sa paggamit ng maling grid coordinate. Sino ngayon ang mananagot doon sa mga naargambyado na maliliit na tao? Okay lang yun, yung negosyante, di ba? Yung negosyante, walang problema, may pera yun. Pero yung mga nawalan ng trabaho, yung mga nagpaskong tuyo, yung mga nawala ng pang tuition na mga anak. Ay, sus me. Magagaling. Akala ko magagaling na mga investigador yung pinagdadala. Yung pag-validate lang ng preliminary information na dapat na nakuha nila sa sa sumbong ng Pangulo website, dapat doon pala binalidate nyo na kaagad. Pero wala ka narinig na pag-amit kay Yusek Bisnar, Yusek, di ba? Kaya bang abunuhan yung mga naargabyadong mga maliliit na mga manggagawa na paulit-ulit natin binabanggit? Tingnan nyo muna na sa ganyan hindi mapahamak, hindi madisgrasya, hindi maargabyado yung mga ordinaryong mga manggagawang apektado nitong problemang ito. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules po tayo ngayon, January 21, 2026. Kasama na natin si Elzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Elzar. Good morning po sa ating lahat. Ang bagyong si Ada ay nanatiling nasa loob ng PAR at inaasahan ito yung maging low pressure area habang ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang lakas ng hangin ng bagyo ito ay nanatili sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang nakakapekto ngayon sa bansa itong northeast monsoon kasi naapektuhan ang buong Luzon. Kaya makakaasa tayo ng lalamig ang panahon ay ngayong araw. Makakasang maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at ganun din sa Bicol Region. Bahagya maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng Luzon. Sa Visayas at sa Mindanao, maganda at maliwas panahon ang inaasahan doon maliban sa isolated na mga pag-ulan. Dahil sa amihan, may inaasahan tayong matataas ang alon sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon at South Luzon. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na iwasan at pagpaliban ang mga pagpalaod sa malugar doon dahil sa matataas na alon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Elzar D. Aurelio. Maraming salamat, Elzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po. Sa Pilipino, sa mga taga Nueva Ecija. Siyempre, mga Pilipino nandyan. Ayan, okay. Sige, mamaya, i-relay natin yan, ha?
Tila magkakatotoo na yata ang nauusang sagot ngayon sa tanong na saan ka pupunta. Di ba? Ang sagot mo to the moon. Inanunsyo na po ng Silicon Valley startup na Grew Space na tumatanggap na sila ng reservation fee para ma-secure ang slot ng pinakaunang hotel sa buwan na target buksan sa taong 2032. Ba, talaga ha? Magkakaroon ng hotel sa moon. Sa anunsyo ng Grew Space, ang reservation para sa isang slot ay naglalaro sa pagitan ng $250,000 hanggang $1 million. Hindi ho pesos. Kung $1 million, di $53 million. Kayang-kaya ng mga ano ito. Kayang-kaya ito ni Kong at saka ni Senatong. Di ba? Oo. Bilyones yun nadali sa atin eh. Ganyan ang kabuang gastos para sa nasabing lunar vacation ay nasang hihigit sa $10 million o mahigit 560 million pesos bawat tao dahil hindi pa kasama pala sa bayad ang transportation o yung pong rocket flight. Target ng Grew Space na simulan ang testing ng kanilang teknolohiya sa 2029 at kung magtatagumpay, plano nilang buksan ang unang inflatable lunar habitat sa 2032. Ang mga mayayamang bisita ay makararanas ng pagtira sa loob ng matitibay na tent-like structures na kayang protektahan ng tao sa matinding panahon o sitwasyon sa buwan. Moonwalk o paglalakad sa labas ng tent gamit ang spacesuit. Pagsakay sa mga lunar rovers para libutin naman ang mga craters. Kundi Sa simula hanggang 4 na bisita lamang ang kayang i-host ng hotel para sa ilang araw na pananatili. Ngunit sa hinaharap, plano ng kumpanya na magtayo ng mas malalaki at permanenteng struktura gamit ang 3D printing technology at alikabok mula sa buwan o regolith. Bagamat marami ang bilib sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya, nagbabala naman ang ilang eksperto na ang petsang 2032 ay masyadong ambisyoso. Nakadepende rin ang tagumpay ng Grew Space sa mga kumpanya tulad ng SpaceX para sa ligtas na pagbiyahe ng mga turista mula sa mundo patungong buwan. Sa kabila nito, naniniwala ang Grew Space na ito ay simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng tao kung saan ang buwan ay hindi na lamang tinitingnan mula sa malayo, kundi maaari ng matirhan at mapuntahan. Naalala ko lang dito, baka magkaroon ng ideya yung ating pong mga politiko. Di ba? Mag-propose din ng flood control doon ho sa buwan. Lupit. Pagka nagkataon, malakihan yan, ha? Biglang magpo-propose sila, magtayo tayo ng flood control doon po sa buwan. Wala naman yata flood doon. Pero ito, mas maganda itong suggestion ko sa inyo, ha? Pag natuloy ho ito, ha? Kaya lang 2032, matagal pa yun eh. Baka iba ng sistema ng gobyerno natin. Pero kung ngayon sana ito, di ba? Pag-ambagan na natin. Mag-contribute na tayo. Tapos, di ba? Lahat ng mga kawatan, lahat ng mga kurakot, i-sponsoran na ho natin one-way ticket papuntang buwan para hindi na bumalik. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi tatanggapin. Baka daw hindi tanggapin sa buwan. Baka daw hindi tanggapin sa buwan dahil baka mamaya doon sila magkalat ng problema. Hindi, tao ang pinag-uusapan natin, hindi naman buhaya eh. Hindi naman daw itatayo. Ba't daw tayo mag-i-export ng buhaya sa moon? Magandang umaga, Pilipinas! Uy, huwag kayong ganyan. Nagagalit yung mga buhaya. Tinatawag nyo silang ganyan. Maagang naisampang impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Advantage daw po sa Pangulo. Ayan. Detalye na balita mula kay Manang Milky Ruganan. Ritual, Manang Milky. Advantage o pabor kay Pangulong Bongbong Marcos ang maagang pagsasampa sa Kamara ng impeachment complaint laban sa Presidente. Ang kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice ng Caloocan City, base sa rules ng Kamara, kapag naaksyonan ang impeachment complaint na isilampa ni Atty. Andre De Jesus, hindi na matatanggap ng anumang impeachment complaint sa buong taon. Dahil dito, sinabi ni Erice, dapat magmadali ang iba pang mga may planong mag-file ng impeachment complaint,
kabilang ang Makabayan Block ngayong linggo. Sabi pa ni Erice, hindi rin pwedeng pilitin si Pangulong Marcos na dumalo o humarap sa hearing ng House Committee on Justice, pero pwede ikonsidera na humarap ang kanyang legal counsel. Dagdag pa ni Erice, kung kailangang magpaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa issue, ito ay tungkol sa unprogrammed appropriations sa mga budget ng gobyerno mula 2023, 2024 at 2025. Narito ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. Ang issue lang sa akin yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto na naging sanhi nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Pangulong BBM kumpiyansa namang hindi uusad ang impeachment complaint laban sa kanya. Yan naman ang balita ni Let Narciso RH14. Let, good morning. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa reklamong impeachment na inihain laban sa kanya sa Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kampante ang Pangulo dahil batid nitong wala siyang ginawang impeachable offense at nagtatrabaho siya ng naaayon sa konstitusyon. Dahil dito, kumpiyansaan niya si Pangulong Marcos na hindi uusad ang impeachment complaint laban sa kanya. Samantala, may buwelta ang Malacanang sa pahayag ni Senator Amy Marcos na mistulang drama series ang impeachment complaint laban sa kapatid. Sabi ni Yusek Castro, ayaw nilang komentuhan ang mga kwentong walang basihan, puro hula at puro insinuations, lalo na kung nagmumula sa mga taong may tunay na kinikilingan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ikinalungkot na ng Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari sa kanyang kaibigan na si dating Senator Bong Revilla Jr. Reaksyon ito ng Presidente kasunod ng pagsuko ni Revilla matapos na maglamas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division laban sa kanya. Kagad ito ng kasong graft at malversation of public funds na kinakaharap ni Revilla hinggil sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, apektado ang Pangulo dahil ang kaibigan ay nakasama din niya sa alyansa si Revilla. Yan man, kailangan niyang harapin ng dating senador ang kaso at ang proseso. At least, pagdating ni Senator Bong sa Manila City Jail, mayor siya ngayon doon. Ha? City ba? Ha? Di ba Manila City? Quezon City Jail. Mayor siya doon. Mga street dweller, namamalimos at mga wiper boys sinagip ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa Rojas Boulevard. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Boy? Sinagip ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga namamalimos at mga wiper boys na natili sa ilang lansangan dito sa kaban ng Rosa Boulevard mula Calao hanggang P.O. Campo. Ito'y bahagi ng kampanya para sa kaligtasan ng mga street dweller. Isang isinama ng mga kawan ng Manila Department of Social Welfare ang mga individual na namamalagi sa kalsada at upang ilayo sila sa posibleng panganib. Sinagawa ang reach out operation sa mga bahagi ng Ross Boulevard mula dyan sa may service road. Kasama ang DPS o na Department of Public Service at Manila Police District. Sinabi ni MSW Director J. Reyes Repente, kabilang sa mga sinagip, ang mga pag-alagala, namamalimos sa tutulog sa bangketa at mga wiper boys, 6 na wiper boys ang isinama sa Operation 4 sa mga ito ay menor de edad. Dinala ang lahat na nasagip sa NDSW sa reception and action center para sa assessment at agarang tulong.
Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, tunay sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Sunny Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning at ingat po sa lahat po ng mga bumibiyahe ngayon. At sa mga may lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pong pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga taga San Andres Bukid, Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Patiin na rin natin si Ka-Adolf na ito, at saka si Ambassador Harry Ambing, Justice Max de Leon, good morning, at saka si Justice Energito, Justice Alex Gismundo, maaga din gumigising yan, parang si Justice Raul Villanueva yan, tsaka ang kanyang Mama Sally. Good morning. 5:21 ang oras sa buong Kapuluan. Number 1. Naku, malamig 16 degrees Celsius. Temperatura ho yan sa Melbourne. Ayan, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Melbourne. Ingat kayo. Inaprobahan ni Marikina City Mayor Manchidoro ang 100% tax relief para sa mga sari-sari store at mga karinderya para sa tax year 2026 kasabay ng buong amnestiya sa interest at surcharge sa mga may utang sa real property tax. Nilagdaan ang ordinansa kahapon bilang tulong sa mga residente at mga micro, small and medium enterprises o mga MSME sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, hindi na magbabayad ng business tax, permit fees at iba pang local fee ang mga sari-sari store at mga karinderya mula January hanggang December ng 2026 basta't hindi nagbibenta ng alak o sigarilyo. Bibigyan ng mga kwalipikado negosyo ng Certificate of Exemption ng Business Permit and Business Permit and License Office. Samantala, ipatutupad din ang 100% amnesty sa interest at surcharge para sa mga delinkwenteng real property taxpayer mula July 2026. Maaring bayaran ito ng buo o hulugan. Pinalawag din ang deadline ng business permit renewal mula Enero 20 hanggang Pebrero 28 ng kasalukuyan nang walang ipapataw na surcharge o penalty. Ayon kay Mayor Teodoro, layo ng hakbang na palakasin ang mga MSMEs, suportahan ang kabuhayan ng mga pamilya at panatilihing business-friendly ang Marikina. Sana all! Sana lahat ho ng mga lokal na pamahalaan ay gumawa ng kahalintulad na negosyo para mapalakas natin ang mga MSMEs. Presyo ng itlog ng manok sa may Paho Market. Paho Market ito sa Caloocan. Uy, bumaba daw. Pati ang presyo ng gulay. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, buntag Kuya Angel, kasabay ng pagbaba ng 5 pisong presyo pa ng presyo ng manok mula sa dating 200 ay 195 ngayong umaga Kuya Angel. Bumaba na rin ang presyo yung itlog. Itong large size, itong dating 5 pieces 55 pesos Kuya Angel. Ngayon ay 7 pieces na yung 55. Ibig sabihin, naka-minus ka ng dalawang itlog o natagdagan yung dati mong 55 pesos. Ang manok ay 195. Itong kalitas mula sa dating 170 ay 160 na lang yung bawat kilo. Abang yung presyo naman ng baboy ay 330 mula sa dating 340. Ang pork chop 330 rin, ang giniling 340, abang yung patahulihan ay 340 pa rin. Yung pataunahan ay 330, abang yung yepo 360. Alos 15 to 20 pesos per Angel ang ibinaba ng presyo matapos ang bagong taon na. Ang kambing na natiling 500, ang ulot pa 450, ang pangpapaitan naman ay 250, ang baka
460 pesos. Sa presyo ng isda, ang Bangos Cordel ay natiling 220. Merong 190, ito yung huli naman ng Bulacan. Habang ang tilapia, yung plapla, 140 mula ito sa Batangas. Habang itong tilapia galing ng Bulacan, ito yung mababa pa rin, merong 90 pesos hanggang 110 bawat kilo. Mababa ng 20 pesos ang galunggong mula sa dating 300, ngayon ay 280. 280 rin ang yellowfin mula sa dating 300 pesos. Hindi naman nagbago presyo ng mga pusit, yung pangkalamares at iba pang mga isda. Pero ang galunggong, itong lapu-lapo mula sa dating 240, ngayon ay mabibili mo ng 400 pesos. Ang salay-salay, 260 pesos pa rin. Ang presyo ng ampalaya ko, Angel, bumaba na rin yung presyo ng ampalayang bilog. 80 pesos plus dating 100, habang 120 yung malalaki mula sa dating 160 pesos. Ang kamatis, merong 160 at ang pinakamataas ay 200 pesos pa rin bawat kilo. Hindi naman naggumalaw yung presyo ng mga gulay, habang itong labuyo, itong siling labuyo, bumaba pa ng hanggang 380 hanggang 400 mula sa dating 450. Ang siling panigang natiling 50 pesos bawat kilo, habang yung siling makopa, December, 240 mula sa dating 300 pesos. Ang presyo ng mga prutas ay walang pagkalaw. Ang presyo ng bigas mula sa 35, 37, 40 pesos, 60 pesos. At ang pinakamataas na presyo ngayon ay 80 pesos. Ang sigurado, ang malagkit 58, 80 pesos. At ang pinakamagandang presyo 100 pesos pa rin bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin ito sa Baho sa Caloocan Restaurant. At ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Sa Orani, Bataan din pala, extended ang pag-apply ng at yung renewal ng business permit until March 31, 2026. Kaya maraming salamat din po kay Mayor John Arizapa Jr. Ayan, pagka magagaling ang mga LGU, dapat pinaparating nyo sa atin at para mapasalamatan natin sila. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Port Dickson sa Malaysia. Baka uuwi kayo, bibisita dito, magbabakasyon o mag-Valentine's Day. Huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Tangerine chocolate. Ito po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Mag-text po kayo sa 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kampo ang Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Ay, bakit ganun? Umaga, Pilipinas! Yan, may napindot na naman ako. Oras muna sa buong kapuluan, 35 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Palbones! Maganda umaga, Pilipinas! 32 suman malamay ang alas 5 sa buntag. May buntag sa mga sa pinakakusgan nga pamilya diyan sa Carmen, Cebu. Ang Deduos family, may buntag sa inyo. Dagan salamat sa inyong panahon nga pagpaminaw, Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman si Public Works Secretary Vince Dizon na matibay ang may ebidensya laban sa masangkot sa manamalyang 289.5 billion pesos flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kasunod dito ng pagganap ni Dizon sa Sandigan Bayan 6th Division bilang testigo sa bail petition hearing ng siyam na akusado kabilang si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Ginit ni Dizon, malaki ang pananagutan ng lahat ng mga personalidad na nasa likod ng naturang proyekto na anya'y hindi nga ghost ngunit substandard naman.
para sa amin, malakas ang ebidensya, klarong-klaro. I think marami sa inyo kasama ko noong araw na yon. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So, may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology na sa maayos na kalagayan si dating Senator Bong Revilla sa Payatan City Jail sa Quezon City. Ayon kay Superintendent J. Rex Bostinora, spokesperson ng Bureau of Jail, oobserbahan muna hanggang 7 araw si Revilla bago matukoy kung saang selda ito ihahalo. Protocol natin, hindi pwedeng ihalo ang newly commit sa general population for not more than 7 days. Ibig sabihin, mag-observe sila doon, medical examination, classification, security assessment for 7 days. After po nun, malalaman na natin kung saan ang nababagay na selda sa kanila. Nilinaw naman ni Bostinera na ang Payatan City Jail ay hindi ipinagawa para sa mga high profile lamang. Sa katunayan, sa ngayon, meron na itong 3,600 jail residents. Kabilang si dating Public Works Official Bryce Hernandez na dinala din sa naturang piitan kahapon. Lilinawin ko lang po, may laman ho itong nasa 3,600 na city jail mga residents din natin. May laman ho ito, hindi ho ito pinagawa para dalang sa mga high profile. Opo, may laman po itong 3,612 kanina. Then dinala po si former Senator Revilla. Then ngayon po, drawing katatanggap lang po namin, 5:30. May 4 naman hong co-accused sa parehong kaso. Sila Bryce Hernandez and Party. Nagpiyansa ng 90,000 pesos si dating Senador Ramon Bong Revilla kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya. Kaugnay ng manoy 92.8 million pesos ghost project naman sa Pandi, Bulacan. Nakaharap ang dating Senador sa kasong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan Port at 3rd Division. Tanging kasong graft lamang nakapagpiyansa si Revilla dahil hindi maaaring piyansahan ang kasong malversation. Ibig sabihin, hindi siya maaaring pansamantalang makalaya sa kabila ng pagbabayad ng bail bond habang nakabimbin ang kasong malversation sa anti-graft court. Preliminary investigation laban kay Jingo Estrada at iba pa gumugulong pa at NBI handa na rin sakaling magpalabas daw po ng arrest warrant. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Gumugulong pa yung preliminary investigation laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang kinasuhan sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay NBI Deputy Director for Operation Attorney Justo o sa Justiap, wala pang arrest warrant na inilalabas laban sa kanila. Pero orasan niyang maihain yung information sa Sandigan Bayan, ito na yung maglalabas ng warrant na handaan niyang agad ipatupad ng kagawaran. Siniguro ni Yap na preparado na ang Bureau na mang-aresto sakaling muling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin. I think so far wala pang warrant of arrest issued against them. So I think ongoing pa yung preliminary investigation. But once na may file ang information before the Sandigan Bayan will issue a warrant of arrest. That's the time of reserving the warrant. Kaya nang sinabi ng DOJ na nakaharap si Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control anomaly na tinawag namang walang batayan ng kampo ng senador. Kasama rin si Estrada sa mga pinagkakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Dalawang pang SunWest Executive nakasado naman sa flood control scandal na nanatili sa ibang bansa. Detalye na balita mula kay Jel Paron sa RH52. Jel, good morning. Kuya Jel, isa sa Amerika, isa sa New Zealand. Yan ang lokasyon ng dalawa pang opisyal sa SunWest Corporation na akusado sa flood control project sa Oriental Mindoro at unang ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil pa rin sa nasabing corruption scandal. Sa update ay binahagi ni Interior Secretary John Vic Rebulla sa Campo Crame. Tiniyak ng kalihim na patuloy nilang namomonitor ang lokasyon ang dalawang matagal nang nagpahayag ng surrender feelers.
Ayon kay Remulla, malapit na nilang maaresto ang isa sa mga ito na nasa Estados Unidos habang ipaubayan na raw nila sa Homeland Security ang pagdakip sa nasa New Zealand oras na makanselang kanyang pasaporte. Hindi naman pinangalanan ng kalihim, nabatid na nararatiling at large sina SunWest President Aderma Akhtar na nasa New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Benaventura na nasa New York. Kapwa akusado sila ni dating Congressman Saldico at 13 iba pa dahil sa malversation of public funds. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Inatasan din ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Remulla ang Philippine National Police makipag-ugnayan sa mga foreign counterparts upang matunton ang kinaroroonan ng gambling tycoon na si Atong Ang. Ayon kay Remulla, makikipag-ugnayan na rin niya si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates sa International Criminal Police Organization o Interpol para beripikahin kung may mga ulat na may nakakita kay Ang sa ibang bansa sa Southeast Asia. Unang sinabi ng whistleblower na si Julie Patinongan na maaaring umalis ng Pilipinas si Atong noong pang Disyembre upang iwasan ang mga pag-aresto kaugnay ng kaso ng kidnapping at pagkawala ng mga missing sa bungero. Bagamat walang malinaw na ebidensya na tumakas na ito, sinabi ni Remulla hindi maaaring isantabi ang naturang posibilidad. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, posibleng nasa bansa pa rin si Atong Ang dahil walang record na siya ay umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga formal na mga port. Gayunman, patuloy pa rin sinusuri ng mga otoridad ang posibilidad ng paggamit ng mga informal exit routes. Samantala, ilang operasyon ang isinagawa na rin ng pulisya at ng NBI sa mga ari-arian ni Atong Ang na posibleng pinagtataguan ito sa Pasig, Mandaluyong, Batangas, Zambales at Albay, pero pawang nagnegatibo ang resulta. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:50. Number 1. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, nananakit na ba inyong kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex sa isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
And again, congratulations po dun sa ating winner ng 8,000 piso sa ating mahiwagang tunog. Si, ay nawala. Ayan ha, basta taga ano ito eh. Saan nga yun? Sandali, nawala eh. Biglang naghang. Ayan, yan. Dali. Saan nga ito? Kanasyaw. Taga Kanasyaw, yung ating winner si Vanessa. Antabayan mo yung tawag mamaya, Vanessa, at para maiparating niya, maipadala na sa iyo yung premyo nating 8,000 pesos. Ha? O, teka nga pala, munti ko makalimutan na naman. Sino itong kapalmuks na naghahari-harian daw ngayon dyan sa BIR, ha? Sir Commissioner Charles, ha? Mukhang may gustong akala yata nandyan pa yung amo niya si Pogi, at naghahari-harian at ang pinangangalandakan ito nagpa-power tripping ito kasi pinakiusap daw mismo ni Pogi ng kanyang dating boss para manatili siya sa BIR, kaya kinausap daw si Secretary Go. Ayun, kaya ngayon naghahari-harian sa piling Bagyo pa rin, diyan po sa BIR. Ma-check nga. Kasama yung pangalan nito doon sa pinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee, o kasama siya doon sa mga anak ng Diyos na hindi ipinatawag, ha? Hindi naman siguro papayag si diyan, si commissioner diyan, yung bagong commissioner ho ng BIR. Magaling yan. Umaga, Pilipinas! Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 97 meters at 44-meter vessels at mga patrol aircraft sa Malampaya East 1 Reservoir kung saan na-discover ang isang major natural gas. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Dariala, line itong palakasin ang maritime security at protektahan ang critical energy infrastructure ng bansa. Sinabi ni Tariela, ang pagbabantay sa naturang reservoir ay isa sa mga prioridad ngayon sa hanay ng Coast Guard na pinamumunuan ni Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Tiniyak naman ng opisyal na mas magiging adaptive at responsive ang hanay ng mga taga Coast Guard para masigurong bantay sarado nila ang nasabing gas reservoir. Una nang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na meron itong 98 billion cubic feet ng gas at kayang lumikha ng 12 billion kilowatt hour na kuryente kada taon, sapat para sa higit 5 milyong mga kabahayan. Pangungunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang opening ceremonies para naman sa Second National Decongestion Summit na gaganapin sa Manila Hotel ngayong alas 5 ng hapon. Inaasahan dadalo rito ang mga matataas na opisyal na gobyerno para talakayin ang mahakbang natutugon sa siksikang mga kulungan sa bansa. Lalahok din sa naturang pulong ang ilang international partners gaya ng United Nations Office on Drug and Crime, Government of Australia at ang European Union. Bukod kay Chief Justice Gismundo, magsasalarita rin sa naturang seremonya si Acting Secretary Frederick Vida ng Department of Justice, DILG Undersecretary Ronaldo Puno at Supreme Court Associate Justice Maria Pilomena Singh at Australian Ambassador Mark Innes Brown. Ang naturang summit ay magtatagal hanggang Biyernes, Enero 23 at ang pangunahing layunin ay pag-usapan ang ating mga congested jail. Malupit yung ating mga kulungan parang hindi, di ba dapat reformative? Hindi ka mukha sa ibang bansa, pagka nakulong at least nare-reforma, no ha? Hindi naman lahat. Dito sa atin, lalong nagiging nagiging maloko yung mga nakakalaya, di ba? Meron isa. Pero yung iba naman, nare-reform naman talaga, no ha? Hindi naman lahat. Tinampahan ang kasong cyber libel ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga
sa Office of the Prosecutor sa Antipolo City. Kaugnay ito ng Facebook post ng kongresista na tumatanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon upang suportahan ang speakership noon ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nangyari daw ito noong 2025. Sa kanyang reklamo, binigyan diin ni Puno na malisyoso, mapanira ang impormasyong ipinakalat ni Barsaga sa kanyang Facebook account na pasukan niya sa cyber libel sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10175. Sagot naman ni Barsaga sa kaso, handa siyang harapin ito sa korte. Naaresto naman ang cashier ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Cristina May del Rosario Pineda, isa sa 6 na kampo-akusado ni dating Senador Bong Revilla. Naaresto si Pineda sa kahabaan ng Halsema Highway, Barangay Bangao, Bugyas, Benguet. Alas 12:40 na madaling araw, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa ulat ng CIDG, patungo ng Mountain Province si Pineda nang madakip at agaran ding na turnover sa kustodiya ng CIDG Region 3 Provincial Field Unit sa kaparehong araw. Baka naman, hindi naman siguro ito doon, magbabakasyon lang. Wala, natsyempuhan eh. Susunod ng 2x2 sa Tangisias Balita, Kuya Angel po, si Angela Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. At tulad po ni Yorme Isko Moreno, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa French philosopher at na-judge na si Montesquieu. Ang sabi niya po, the deterioration of every government begins with the decay of the principles on which it is formulated. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.